Paano ba natin na i-describe ang Defense Counsel ni Duterte sa ICC? Nagpapanik or nagkakalat na? Alam niyo kung bakit? Abay, lahat na ho ng mga motion nila at petisyon sablay. Okay? So, maaaring nagpapanik. Kasi, kaya sila nagpapile ng mga petisyon, motion, at kino-question ang mga ICC judges kasi alam nila na malakas yung ebidensya sa crime against humanity ng kanilang ni Duterte, ng kanilang kliyente. Kung bakit nasabi nating nagpapanik, ay pati ho yung jurisdiction ay kino-question ng mga abogado ni Duterte. Pumutok na nga po ang balita na sunod-sunod ang mga motion at petition ang nireject. Okay? Una na dyan yung issue tungkol dun sa kanilang hinaharang at pinagdududahan ng mga complainant. Hinahanapan nila ng pasaporte or national ID ang mga naging biktima ni Duterte sa paglabag sa karapatan-tao. Hindi kinatigan niya ng ICC. Hindi kailangan ng pasaporte. Ang importante, lehitimong Pilipino na may pagkakakilanlan na sila'y Pilipino at biktima. Enough na yun. Talo ang Defense Counsel na naman. Ngayon, nagpetisyon para pinag-i-inhibit nila, pinaalis nila ng mga senator judge dun sa kaso ni Duterte, yung dalawa. Nireject din, dininay din. Oh, ano yan? Okay? Yan ba'y pagpapanik lang o talagang nagkakalat na ang Defense Counsel? Ngayon, ang ating inaabangan ay yung jurisdiction, napakatindi nun. Yun na yung last option nila, huling option nila. Pag nireject din yan ng ICC, ibig sabihin tuloy na ang paglilitis, trial by September kay Duterte sa crime against humanity. Yun ang dahilan kung bakit ko na itanong. Nagpapanik ba sila? Ha? O nagkakalat na ang Defense Counsel? Aba, hindi naman ako nakikialam dahil pera nila yan. Ha? $1 million? €1,000,000? Ay di lalo na sigurong milyon piso. Kasi mahal ang dollars, US dollar, kung US dollar, mahal kung euro pag kinonvert mo sa peso. Kaya kung $1 million, €1,000,000, milyon piso ang gastos ng mga Duterte sa kanilang abogado, pero ganito ang mga galaw. Paano yan? O mga DDS, matutuwa ba kayo dyan? Sasabihin nyo, fake news ito? Hindi. Paninindigan ko sinasabi ko kasi yun ang nangyayari doon sa kanilang mga petisyon. Sinasabi lang yung fake news o sinasabi yung paninira kasi talo kayo. Kasi yan ang totoo. Ganyan naman kayo eh. Pag sinabi namin ang totoo, sasabihin nyo, fake news kami. Pero meron kami pinanghugutan kaya pinagninindigan ko dahil ako hindi lang political blogger. Ako po ay traditional media. Broadcast journalist po ako sa ilang dekada na inuulit ko yan. So, meron akong pinanghugutan at pinapangalagaan. Ang katotohanan ang dapat natin sabihin. Dapat nga matuwa pa itong Duterte Camp at Duterte Lawyer Defense Counsel. Kasi yung kanilang pagkakamaling ito, wake up call sa kanila yan. Magbago sila ng diskarte, kung hindi, delikado ang kanilang kliyente. Hindi ko naman pinangunahan. Dahil palakas ang ebidensya. Dumami ang ebidensya. Tinanggap na ng ICC at inamin ng ICC na merong additional 139 document. Karagdagan doon sa naunang 181 na ebidensya na minaliit ni Sara noong unang mga araw. Yan po yan. Ang Defense Counsel, kaya sinasabi kong parang nagkakalat na at saka ho nagpapanik, nakatutok sila sa trabaho ng judge at jurisdiction ng judge. Yung ebidensyang matitindi na inihaharap ng prosecutors at ng mga biktima, mukhang hindi nila pinagtutuunan ng pansin yun. Kasi sila nakatutok sa kredibilidad. Meron bang karapatan, obligasyon ang ICC at ang mga judges nila? Yun ang kanilang tutok, binabantayan. Yung dokumento tungkol sa ebidensya, hindi pa. Ayun po yung itatrial. Yun po yung papatunayan ng prosecutors, tagapagtanggol ng mga biktima
doon sa trial by September. At padami pa ng padamihan kasi ini-open na ang lahat ng pagkikinahanglan, lahat ng official document na galing sa mga alleged victim na magdidiin sa crime against humanity. Hindi lang si Duterte ang maiipit yan at kakasuhan. Nauna lang si Duterte. Merong mga co-accused yan. Di ba lumabas na nga yung mga balita, si Sara Duterte kasama, si Bato de la Rosa, pati nga si Bongo nasama at yung mga general. Kaya pag naging senador si Bongo at saka si Bato, may problema sila. Hindi sila pwedeng pagtakpan ng Philippine government dahil senador sila. Hindi sila pwedeng ipagtanggol ng Senado dahil senador sila. Hindi. Kapag may warrant of arrest, huhulihin pa rin sila. Pag nag-issue ng warrant of arrest, ang ICC through Interpol, ipatutupad pa rin yan ng gobyernong Pilipinas under President Marcos kasi sila'y susunod dun sa Republic Act 9851 na lagi kong sinasabi. Yun po ang kapangyarihan kung bakit itinoturn over ng Philippine government sa ICC. Kasi nakasaad yan sa batas na yan, Section 17, na obligasyon ng Philippine government under Republic Act 9851, iturn over after maaresto. Ayun ang mangyayari. Hanggat hindi na-amend yung batas na yon, hanggat hindi nababago yung batas na yon, iyon ang gagamitin kapag may warrant of arrest. Kaya kahit maging senador si Bato, si Bongo, kahit vice president, may mga legal at technical issue yan, magkakaarestuhan pa rin. Ewan ko lang kung anong kapangyarihan ng local court o ng ating korte kung paano pigilan yan. Pero kung anong ginawa kay Duterte, nangyari na yon. Hindi naman napigilan. So tingnan natin kung anong mangyayari kapag lumabas na ang mga warrant of arrest para dun sa mga co-accused sa crime against humanity dyan sa ICC. Ayan po ang sitwasyon. Kaya talagang hindi lang eleksyon sa Lunes. After election, ito na yung topic ulit. Babalik at hindi naman nawawala. Ang issue ng ICC, impeachment, at iba pang mga kaso. Lalo na ngayon. Hindi naman sila tumitigil Patuloy ang mga batikos nila. Pero siyempre ang kaso ay umuusod. Habang nag-iingay ang kampo ni Duterte, lalong lumalakas ang mga nananahimik na naging biktima. Lalakas ang loob nila na lumantad at magsalita kasi may pag-asa na sila mabigyan ng katarungan kasi nga nahuli si Duterte. Ang laking tulong po sa mga biktima umano ng human rights violation nung mahuli si Duterte. Nung araw wala silang tiwala habang si Duterte hindi nahuli dahil may impluensya ang tingin nila. Kaya nga hindi sila dito nagfile ng kaso. Doon sila nagfile ng kaso sa ICC. Nahuli na, nakakulong na. Kaya ang lakas ng loob lumantad, kaya patuloy na dumadami ang mga di umano'y biktimang nagsasalita, nagbibigay ng sinumpaang salaysay at willing humarap sa trial. Yan ang matindi. Yan ang mabigat. Good luck. Justice for all. Justice for all victim. Justice for all accused or suspect. Kasi hindi pa naman guilty si Duterte. Magta-trial pa lang. So katarungan din ang hinahanap niya. Yan naman talaga kailangan. Maging fair ang pagbibigay ng hustisya. Please like and share ng ating video, Mike Abe Opinions, yung isang channel, at ito, MA Pinoy TV.